Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Merong magandang treasure marker dito na pinadala sa atin. Ito yung mukha or face marker, which is Japanese talaga ito dahil ito'y simbolo ng kabuki. Ang kabuki ay yung traditional yan na mga stage play ng Japanese kung saan ganyan ang mga itsura ng mga karakter sa entablado. At meron siyang dalawang litrang E at mahabang arrow na naka-point pa itaas. So atin to bigyan ng partial analysis pagkatapos natin panoorin ang video. Yan siya, araw. Nandun siya nagtuturo yung may malaking bato doon. Wala namang saan yung malaking bato doon. Ako yun. Kaingri talaga siya. Ang ganda ng mukha. Talaga siya. Ang ganda ng pagkaukit. Si Maria Makiling. Si Maria Makiling. Ito naman yun dito. Ito naman to siya ibang ito pang paligid niya. Yan. Pababa ito. At kitang-kita ang Laguna de Bay. Laguna de Bay. Kita na siya dito. Pag lalapitan siya. Ito yung araw niya. Para siyang araw nga siya, Mick. Tapos may mga ganyan siya, Mick. Oh, yan, kabilaan. Pagdating sa dulo, ito. Baka yun ang tinuturo niya, Mick. Na bato. Ha? Yung malaking bato? O, titingnan natin yan. Nagkukay ka rin doon? Sige, tingnan ko yung mamaya. Tapos, mga ganyan siya. Ito eh. Maano lang siya, oh. Hindi lang siya lata kasi. Yan. Silaw kasi, Miko, kaya hindi makikita. Yan. Araw. Si Maria Makiling ata ito. Yan. Okay, so mga katiyats, ito yun, yung mukha ng kabuki. Ayan, meron siyang matulis na ilong. Well, ang ilong ay isang pointer na sekretos sa face marker. Sa mga face marker, katulad nito, maggawa tayo ng drawing. Lesson 101 ng mga face marker. Katulad nito, mga kababayan, saan ba diyan ang pointer? Diba? Ang bigyan ng importansya dito ay ang ilong. Yan ay arrow. Kung lagyan natin yan ng ganyan, arrow na yan na nagsasabi na treasure under. At kapag naka-smiley ang muka, ibig sabihin ay jackpot na, masaya ka na. So, diyan lang talaga sa kanyang baba. So, isa lang yan. Maraming sikreto ang face marker eh. Ito ang konti lang nakakaalam nito na sikreto ng face marker. Itong ganito, isang maliit at isang malaking mata. Ngayon, saan nyo ba ito mahanap mga ka-TH? Sa palagay nyo, papunta bang harapan? Papunta bang kaliwa o kanan? Well, meron na kayong sagot dyan. Ang sagot dyan ay papuntang kanan. Dahil ang mata ay nasa bandang kanan. So, ibig sabihin, papunta siyang kanan. Ngayon, kung ang mata ay pantay, ayan na yung papunta sa tinitingnan niya kung saan siya nakatingin. So, malimit niyan ay 60 degrees na kaganyan.
peripheral, 60 degrees sa harapan niya, doon hahanapin. Marami pa yung sinabi ko na ilong. So ito na nga yung ilong, naka-side view lang to eh. So matulis na ilong, so ibig sabihin papunta rito. Ngayon meron siyang sikreto sa kanyang mata eh. Ayan oh. Bakit nilagyan ng kakaibang mga guhit ang mata? May sikreto siya sa mata eh. Hanapin nga natin yung isang picture na so ito yung picture. Ayan. Okay, so ito yung klaro na picture mga katiyets. Ayan o, mata. So ito yung kanyang mata. Meron siyang kakaibang eyebrow kasi merong 4 na guhit and then merong 3 sa baba. So kung nakita nyo, ang direksyon niya ay papunta sa dito sa kanan, nagaganyan. Pero sa Japanese kasi baliktad yan. Ang direksyon niyan ay papunta sa opposite dito. Kaya yung ilong ang tama. Yung ilong niya ang tamang pointer ito. So papunta nga siya diyan. Ngayon itong 7, ang 7 ay pasok diyan sa mga sukat ng distansya eh. Ang karamihan na distansya ng treasure na mga giveaway ay 357 galing sa marker. So kung hindi 3 meters, ang distance ay 5 meters or 7 meters. So pasok siya ang 7 ka eyebrow. 7 ka guhit. So punta lang dito ng 7 meters. Ngayon, merong mahabang araw sa gilid niya at merong 2 litrang E. 2 litrang E ito eh. Ang parang litrang E na litra ng hapon na baliktad. Ang meaning yan ay gold bars in the box. Box of gold bars. So merong 2 box of gold bars. Ito yung E. So bawat E ay isang box of gold bars. Pero mahaba yung kanyang araw. Ang araw niya nagaganon eh. Papunta rito. Dito yung dulo. Hindi lang makikita. So ang ganito, traditional method is kunin ang sukat ng araw. Halimbawa, yan ay 30 inches ang haba. So sa ating treasure hunter o sa ating treasure hunting value is 3 meters na yan. Make that 30 meters instead na 30 inches. So 30 meters tayong papunta sa unahan. Tama-tama yung tinuro kanina ng ating katiyets na mayroong bato daw sa unahan na malaki. Ay pwede doon, under sa bato doon. So halimbawa ito yung bato, under sa 2 bato ay make that under sa isang bato na tinuturo nitong mahabang araw ay naroon ang 2 box na itong sinasabi dito. 2 box na tinuturo ng mahabang araw. So kung tama yung distansya ng bato sa unahan na 30 meters at 30 inches din ang haba nitong araw, so jackpot na yan. Kaya itong sukatin nyo ang araw by inches. At kapag convert nyo halimbawa 40 inches yan, so ang value sa treasure hunting is 40 meters. So kung tama na 40 meters yung nasa unahan na malaking bato na tinuturo nito, ay jackpot na, of course. Ano pa ba? Ngayon, bakit 2 ang tinuturo ng bato? Nitong sign na to, ng mata niya at ilong nagtuturo ng treasure in front. Make that sa left side pala.
Treasure in the West, di ba? Nasa left side siya eh. Papunta rito. So kung ito ay General Treasure Site, ay malamang dalawa ang giveaway at mayroong isang big deposit. Kasi ang General hindi yan nagbaon ng isa lang. Ikinalat nila yan. Assorted yan. Make that sorted. Nakasorted yan. Ang mga gemstones ay ibubukod yan. Ilalagay, halimbawa, ilalagay sa west ang gemstone. And then ang precious metal. Sabihin natin ang giveaway ay nasa east. And then nasa norte ang pinakamabigat or tinatawag na mother lode or itong big deposit. So ganyan lang yan. Pwedeng ang marker na ito ay General Treasure marker. So dalawang tinuturo niya. Pwedeng ganun, pwedeng ang tatlo eh. Pero dito sa sign, dalawa lang ang tinuturo niya. Alright, yan lang ang aking parcel analysis. Mga katiyat, sa mga baguhan pa lamang ay dapat talaga mag-aral kayo ng mga symbols, meaning. Pag diyan lang kasi kayo nakatingin sa internet, ay shortcut yung mga ano diyan. Parang Biblia yan, depende sa pari kung marunong magbigay ng kahulugan ng bersikulo. So ganon din kasi generic yan eh, yung mga treasure signs. Generic yan, depende sa pag-interpret. Itong ating interpretation ay hango na ito sa mga nakuha noon na mga treasure. Meron kasi akong ano niyan eh, parang pinag-ipon-ipon ko yung mga kahulugan ng mga nakita kong recovered treasures. Kaya marami akong maikikwento sa inyo na mga experiences ko at experiences din ng ibang treasure hunter na kinukumbine ko para ibahagi sa mga bagong treasure hunter natin. Maniwala kayo sa akin kahit na wala kayong kagamitan. Basta sundin nyo lang ang treasure codes, signs, and meanings ay pwede kayong makakuha. Kaya nga lang ay test-dig ang paraan dyan. Test-dig dito sa 3 meters. Pag wala, adjust tayo sa 5. At pag wala, adjust sa 7. Yung tatlong distansya na yan, yan talaga ang formula ko. Sa mga nakita ko, lahat ng mga nakita kong recovered treasure ay ganyan na mga distansya. So tatlong pagpipilian. Pero merong mga malalayo din. Pero yung 357, garantisado. Alright, so magpaalam na mga katiyats, mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para lalago ang ating matagal na pero napakamunting channel na The Surigao Sun. Hanggang sa muli, ingat ang lahat at paalam.